Hello po, tawagin niyo na lang po akong Miriko. Nangyari po ito sa bagong bahay ng jowa ng kaibigan ko. Hindi ko po masasabing may third eye ako pero alam kong nakakaramdam ako. Ang ibabahagi ko ay ang unang karanasan ko noong college ako. Alam ng mga kaibigan ko na malakas ang pakiramdam ko, ngunit hindi ko akalain na pati ang makakita ay mararanasan ko sa araw na yon. Dumalaw kami sa bagong bahay ng jowa ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Ben. Dahil bagong bahay at bagong lipat, natural may handaan, kaya inibitahan kami ni Ben para pumunta dito. Habang kumakain kami sa lamesa, nakakaramdam na ako na parang kakaiba, parang ang lamig sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan ko yung sinilip ngunit wala akong makita. Nung inayos ko ang aking pagkakaupo at dahil nasa tabi ng bintana, isang nakaputing babae ang dumaan sa labas, nasa tabi ng bintana. Napakahaba ng buhok at sumasayad ang puting damit sa lupa. Sa sobrang takot at pagkagulat ko, natigilan ako sa pagkain at gusto ko nang umayang umuwi ngunit nakakahiya dahil kumakain pa sila. Kaya nanahimik na lang ako at inantay ko silang matapos. Nung nakauwi na kami, inantay ko munang umalis ang jowa ng kaibigan ko at kiniwento ko sa kanya. At hindi ko inaasahan ang maririnig ko. Simula nang pumayag siyang mag-live-in sila, meron na din siyang nararamdaman. Isang TV na bumubukas pero walang nanonood. Gripo na bumubukas pero walang tao sa loob ng CR. At alam mo kung anong nakakakilabot sa sinabi niya. Isang babae ang nakadungaw sa bintana ngunit walang mukha. Agad niya tong pinagtapat kay Ben. Sa una ay nag-aalangan siya baka ang isipin ni Ben ayaw niya nang magsama sila. Ngunit nilakasan niya ang loob niya at nakinig naman si Ben sa kanya. At nagulat siya sa narinig galing kay Ben. Ang babaeng iyon, ang babaeng dahilan ng takot niya, ay parang isang parte na ng pamilya ni Ben na sumasama sa kanila kahit saan man sila lumipat. Parang nakikitira na parang buhay pa. At ang dahilan kung bakit nagpapakita ang babaeng iyon sa kanya ay ayaw ng babaeng iyon na may ibang tao na dumadalaw o bumibisita sa kanya. At alam mo ang mas nakakatakot? Ang dating naging ka-live-in ni Ben, hindi sila naghiwalay kundi namatay yon sa bangungot.